Gusto ko naman talaga mag-diet eh. Kaso nga lang, pag kumakain na ako, nakakalimutan ko, nawawala sa isip ko. Kasi, di ba? Ang laki ng washing machine, kahit ako pwedeng umupo dyan sa loob. At saka dryer, ang laki. Hindi na ako magpupok-pok, hindi rin ako magkukula. So, ayan. Dali lang naman yan. Huwag ka na magkamot yan at malaglag ang balakubak. Huwag mo nang amoyin yung ulo mo. Kunwari ka pa, nagkamot ka kasi amoyin yung ulo mo kung ilang araw ka nang hindi naliligo. Yan na. So, ayan na. Maglaban na tayo para matapos kasi naglinis din ako ng buong bahay. Kaya kunwari ko lang yun. Kunwari lang kasi may walang video. Walang maisipang content. Kaya kunwari, ang daming labahan ko nakita. Pero talagang maraming labahan. Naglinis kasi ako ng mga kwarto ng mga apo ko. Kita ko, Diyos ko Lord. Ang isang kama, 6 ang blanket. My goodness. Kaya kinuha ko na lahat para labahan, para malinis lahat. Kasi naawa din naman ako sa manugang ko. Puro trabaho din, maghapon din nagtatrabaho. Para pagdating, para din malaglag yung taba ko. Kaya yung mga payat yan, sumahod-sahod na ng mga taba ko. Ha? Kasi talagang pinipilit ko ng kumilos. Ang maghapon ko, pinipilit ko ng kumilos. Kung dati nakaupo lang ako, hinahayaan ko yung manugang ko maglinis. Ngayon, maglilinis-linis naman ako ng konti, maglalaba-laba. Para naman tagtag yung aking Pagkatapos yan, kunwari nagtagtag ka, pero ang pagkain ko ay ginisang upo yan, parang ang lungkot-lungkot ng dating yan na. Talaga ang lungkot talaga pag single ka. Kasi minsan naiisip mo, bakit ako nag-iisa? Pangit ba ako? Hindi naman ako pangit. Mataba ako, oo, mataba ako. Pero kahit mataba ako, maganda ako. Maganda ako. Ang sarap ng ginisa kong upo, tsaka meron akong kape. Pero bago ako kumain yan, 1 cup of rice at saka yung ginisang upo, tinanong ko muna kay Google kung ilang calorie yan. 270 calorie lang yung kinain ko. Kaso kanina nagkape ako, tapos kumain ako ng isang slice na chocolate na 270 o magkaan ilang calories na yun. Ilan na lang calories ang kakainin ko mamayang gabi. Tapos nagkape ako. Nagkape ako para matagalan ako magkape. Ginamit ko yung chopstick. Kasi yung anak ko nasa labas naglilinis. Sabi niya, ma, pagkatapos mo magkape, punta ka dito. Oo, pagkatapos ko magkape, kung matapos ako. So, ito ang alaga ko, ang pamangkin ng manugang ko. Laging sa akin iniiwan yan dito sa bahay nila hinahatid. Pag may trabaho at walang magbabantay sa anak niya. So, sa akin iniiwan. Hindi naman ganun kalaki ang kita. Okay lang. Mahal na mahal ko naman yung mga batang yan, kaya ayos lang sa akin. Yung mga apo ko naman wala. Namasyal sila, hindi ako sumama. Kasi alam ko nga ang lamig ng panahon at ang layo ng mga lalakarin, Diyos ko Lord. Pag malamig ang panahon at may arthritis ka, yan ang problema dito sa Amerika. Pag matanda ka na, talagang hihilingin mo na lang na mauwi sa Pilipinas. Kasi nga, malamig. Tapos iba ang klima, iba pa yung mga ugali ng mga apo mo. Ay gana na. Pero yung mga apo ko naman, mababait naman yung mga apo ko. Sumama sila sa tatay nila at saka sa nanay nila, saka sa lolo nilang isa na sanay na sa lamig. Ako talaga hindi ako talaga pwedeng gumala ng gumala. Hindi ako masyadong sanay sa lamig kasi yung magmatanda ka na ganyan na talaga. Magandang pumunta dito sa Amerika pag bata ka pa kasi marami ka pang magagawa, marami ka pang mapupunta. Sana nga noon pa lang, nung mga 19 years old ako, nag-umpisa akong mag-travel. Naging vlogger na ako. Kaso, kung kailan ka naging matanda, saka ka naging vlogger. Parang naging libangan mo simula nung maging pandemic ba. Tapos nagustuhan mo nang gawin. Hanggang vlog ka ng vlog dito, vlog doon. Parang plank dito, plank doon. Walang views, views. Pero ayos lang kasi nag-i-enjoy naman ako. So, yun nga ang nangyari kasi si Kenley kasi maliit pa ito si Kenley. Kaya minsan mas gusto kong naandito yan sa bahay kasi nalilibang ako dyan eh. Sumasakit ang panga ko dyan sa gigil. So, ayan yung mga pinuntahan. Pag hindi naman ako kasama, ang anak ko naman, talagang sabi ko, hindi na ako sasama anak, padalhan mo na lang ako ng video. Oy, to the max naman ang suporta. Nagpapadala naman siya ng video. Nakita mo na nga, baboy na nga lang yung pinagkakatuwang pa yung manugang ko. Gusto mag-alaga ng baboy, tapos sabi ko, sige mag-alaga tayo ng baboy, tapos lilitsin namin ang anak ko, Diyos ko, nagagalit, sabi niya, no,
Pag-alaga kasi nila yun. Kala nila dyan, alaga lang. Diyos ko, Lord. Talagang hindi mo talaga yan sila maano. Sabi ko, sige, alagaan niyo para meron kaming lechon na. Nagagalit. Nagagalit na sabi niya, no. Parang hindi ako kumakain ng baboy eh. Kasi ang kinakain nila sa baboy, alam mo kung anong parte lang ang kinakain nila? Pork chop. Hindi nila alam kainin yung ibang mga klase. Hindi katulad natin, kulang na lang kuko at balahibo kainin na natin. Pero sila, talagang sa baboy ang kinakain nila, pork chop. Tapos sa manok naman, ang kinakain nila, mostly talaga chicken breast. Bibihira ang kumakain ng chicken wings. Ewan ko ba? Kawawa naman yung ibang parte ng mga manok at saka ng baboy. Hindi nila masyadong kilala. Pero yung iba kasing mga foreigner, katulad ng mga Mexican, yung ibang American na may mga asawa ng Pilipino, Pilipino, nasasanay na sila sa mga pagkain Pilipino. So ito naman, walang kamatayang pagkain ng apo ko. Ang tawag ko doon sa isa kong apo si Mr. Waffleman. Ayan, sa sobrang kakapanood kapapanood ng reels. Naadik nakakapanood ng reels, sumubra na ang lagay ng pantamis. Grabe na ito. To the max na itong calories nito. Grabe ang ang peanut butter. Grabe din ang ang syrup. So ayan, si Mila, pag walang pasok ganyan. Ang pang-istorbo sa akin laganap. Pagluto at paghugas. Pero magaling siya maghugas ng plato naman. Maganda naman niya at natututo siya. Pero pag minsan talaga sobrang istorbo ng ginagawa niya sa akin. Mga bandang 11:00 ng umaga, ayan, nainip na naman pagkatapos mag-almusal. Ka-almusal pa lang. Yung manugang ko kasi hindi nag-aalmusal yun. Kaya pagdating na medyo tanghali, nagyaya na yung palabas. Sabi ko, busog ako. Sabi niya, kahit ano na lang daw kainin ko. So, kinabukasan, pagdating ng kinabukasan, ito na naman si Mr. Waffleman. Yeah, kinakantahan ko na nga yung apo ko eh. Do you know the Waffleman, the Waffleman? Waffleman yan, pero yan pancake yan. Pero niluto ko dun sa lutuan na waffle maker kasi mas gusto ko siya eh. Mas madali ba? Hindi mo nababalik ta rin. Parang aangatin mo na lang. Madali na lang ang Yan. Araw-araw mo yata kainin ng ganyan. Hindi magsasawa yung apo ko na yung grabe. Uy. Ito namang Mila, may pagkamatanda dahil nga laki sa akin ito. Kung saan ako naandun din ang Pag nasa halaman ako naandun din yan. O ayan, pagkatapos naming kumain sa Pizza Hut, pumunta kami ng grocery at ito kung ano naman binabalak nito. Para daw sa Pasko, gusto daw niya mamili. Eh wala naman siyang pambili. Asa din siya kay mama niya. Ako pa, asa pa ako, wala man akong trabaho. Ay alam mo ngayon, kasi bumagsak na nga ang kita ng Reels. Parang yung kita ko sa Reels ay pumupunta na lang sa sa pambayad sa I bet tax. he wants this for Christmas because I bet he's dying for this chair. Kasi, Isko, wala pa naman ang cart, Napagod na ako kakabuntot sa'yo. Now, you don't need that. I throw all of that in the garage. In the basement. No, you don't need that. No. Oh, this for Christmas? You don't need that. And these are pieces? Come on, let's go find your mom. At ito na po ang batang mahilig mag-shopping kahit walang hawak na pera. Pero may pera daw siya kay mami niya. Budget niya $50. Okay guys, thank you for watching. Hope you like this video. And see you again in my next vlog. Thank you for all the support. And please do watch, likes and share. Thank you for watching guys.